What's up mga kasisi ko, and for today's ganap nga is maglalaba tayo ng bedsheet na nataihan ng anak ko kagabi. Pati na din ang mga punda at ang kumot lalabahan ko na din. As you can see, may mga nakasampay na dyan. So ibig sabihin nakapaglaban na ako nung nakaraang araw. At sa kasamaang palad nga, ayun na nga, nataihan ng anak ko yung bedsheet namin. So magpapalit na naman ako. At ayan na nga, nagsalang muna ako ng sinaing habang nakasalang yung dinadryer ko at dahil nga tanghali na. And eto na nga, magsasampay na ako. So inuna ko ng isampay dito yung punda tapos yung bedsheet. So ito naman tong kumot na napakahirap labahan dahil nga ang bigat-bigat nito kapag nabasa. Ito yung kumot na ang sarap-sarap gamitin lalo na kapag tag-ulan, pero pahirapan talaga kapag nilabhan mo na. For sure, meron din kayong gantong klase ng kumot dyan sa bahay nyo. Dalaga pa nga lang ako, kumot ko na talaga yan. Siguro mga 2020 or 2021, 2022, ganyan. Dalawa nga pala yung kumot ko na ganyang klase, yung isa gamit namin ngayon. At ito naman nga ay regalo sa amin nung kasal na pwede siyang kumot, pwede ding sapin, ganun. Gantong tela naman nga pala yung masarap nilalabahan kasi apakagaan talaga. May pagkasilk nga din pala kasi yung tela nito. At ayan na nga, for the success na sa paglalaba ang person. At dahil tapos na tayo maglaba, ito na nga, for the tabi naman tayo ng dryer. Binubuhusan ko nga pala ng tubig yung pinaka-hose niya dahil nga nakasayad sa lupa. Grabe nga, at mag-iisang taon na sa November tong dryer na to sa amin. Simula nga dinala at inayos ng asawa ko tong dryer na to dito sa amin, ay talaga namang hindi pa siya nagloloko simula nung araw na yun. Brand new man yan, second hand o third hand pa yan, ay nasa gumagamit lang talaga kung paano tatagal ang isang gamit. Well, anyways mga kasisi ko, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood hanggang dulo. See you on my next upload. Babush!